Ika-42 kabanata. Kakaiba ang ikalawang gabing iyon ni Beast sa loob ng ilusyong ginawa ni Shin para sa kanila. Kung ano ang ikinaliwanag ng buwan noong nakaraang gabi, ay siya namang ikinadilim ngayon. Maliit na bahagi lang kasi ng buwan ang makikita sa kalangitan dahil ito ay tinakpan ng isang malaking kapuluan ng mga ulap. Si Beast naman ay patuloy pa rin sa paglalakad. Sa tulong ng apoy ni Freya, hindi naging sagabal sa kanilang paglalakbay ang kadiliman ng gubat dahil sa liwanag na ibinibigay nito. Pero masyadong maliit ang kanilang nakikita dahil doon. Napapalibutan pa rin sila ng kadiliman at pakiramdam nila ay maraming mga mata ang kasalukuyang nakamasid sa kanila. Ngunit sa kabila noon, silang apat naman ay nakahanda naman sa anumang pwedeng mangyari sa kanila. Lahat sila ay nakikiramdam sa paligid. Isang kaluskos ang bigla nilang narinig mula sa itaas nila. Dahil doon ay agad silang naalarma. Naririnig nila na tila may tumatakbo sa mga puno at sa mga dahon at parang pinapaikutan sila. Naisipan ni Freya na itaas ang mga kamay niyang may apoy para ilawan ang itaas nila. Sabay-sabay silang tumingin doon at nakita nila ang makapal na mga dahon ng mga punong naroon. Nakakakita sila ng mga paggalaw na hindi naman nila matukoy kung ito ba ay dahil sa hangin o hindi. Nandito sila. Bulalas bigla ni Beast nang maramdaman niya ang pagyanig ng lupa. Nagmumula ang mga dagundong sa paligid nila. Doon na rin mas lumakas ang mga pagkaluskos na naririnig nila. Dahilan para palabasin na nila ang kanilang mga aura. Nagliwanag lalo ang paligid sa aurang pinalabas ni Luke, Freya at Enma. Si Beast ay mabilis namang ikinuyom ang kanyang kamao bilang paghahanda. May mga malalakas na alulong at huni ng hayop mula sa kung saan-saan ang biglang umalingaw-ngaw sa buong kagubatan at kasabay noon, biglang naglitawan ang mga naglalakihang hayop sa harapan nilang apat. Napaseryoso si Beast nang mapaligiran sila ng mga naglalakihang hayop at lahat ng mga ito'y nasa anyo na ng pagiging malatao tulad ng mga nakalaban nila sa may ilog. May elepante, buwaya, tigre, hipo, lobo, toro, mga mababangis na pusa at may mga mababangis na klase rin ng asong gubat. Mayroon ding naglalakihang oso at maraming mga malalaki at mga mahabang ahas na nakapaikot sa mga puno. May mga nagliliparan ding mga naglalakihang ibon sa itaas. Kung titingnan ang bilang ng mga ito ay napakalaki nito. Isa pa, aapat lang si Beast. Pero hindi naman iyon nangangahulugang dehado na sila. Si Luke, seryosong pinagmamasdan ang green aura ni Freya at Enma. Naging dahilan tuloy iyon upang mapakuyom siya ng kamao. Hindi ako pwedeng mapag-iwanan, sabi niya sa sarili at napatingin din siya kay Beast na kahit wala pa ring aura na lumalabas sa katawan ay itinuturing na rin niyang malakas. Hindi siya bulag at magmula nang talunin siya nito noon sa klase nila ay hindi na niya ito minata at minaliit. Mas magiging malakas ako rito at hindi ako mamamatay sa lugar na ito, sabi pa ni Luke sa sarili at dito ay mas umusok pa ang katawan niya. Naramdaman ng mga katabi niya ang pag-init ng paligid dahil doon at nang mapatingin sila rito ay napangisi na lang sila sapagkat nakikita nila ang mga mata nito. Matalas ito kung tumingin, ibig sabihin magpapakitang gilas ang binata sa pagkakataong ito. Huminga naman ng malalim si Enma habang isa-isang pinagmamasdan ang naglalakihang hayop na nakapalibot sa kanila. May kanya-kanyang laki ang mga ito at naaalala niya ang mga nakalaban nila kaninang umaga. Alala kasi yun at kung ganito karami ang kanilang lalabanan ay baka maging delikado ang kanilang kalagayan. Pero kung anuman ang kahihinatnan nito, nakahanda pa rin ang kanyang mga brasong nasa anyo na ng espada. Inayos naman ni Freya ang kanyang buhok. Itinali niya ito upang hindi na maging sagabal sa magiging laban nila rito. Wala siyang pakialam kung gaano karami o kalakas pa ang mga ito sapagkat isang bagay lang ang tumatakbo sa isip niya ngayon. Tatalunin ko kayong lahat. Sabi niya sa kanyang sarili at kasabay noon ay ang pagliliyab ng kanyang asul na apoy sa kanyang mga balikat
habang walang takot na pinagmamasdan ang tila isang hukbo ng mga hayop na nakapaligid sa kanila. Kagaya nga ni Freya, hindi rin natatakot si Beast sa mga mangyayari sa kanila rito. Ang gusto lang niya ay ang talunin ng bawat isa sa mga ito. Wala rin sa isip niya ang salitang dihado sapagkat kahit ano ang mangyari, sisiguruhin niyang makakarating siya sa tuktok ng bulkan kung saan ay naghihintay ang kanilang guro. Sugod, bulalas ng isang malaking boses mula sa kung saan at iyon ang naging hudyat upang magsimulang gumalaw ang lahat ng mga hayop. Iyon na rin ang naging hudyat upang sina Beast ay magsipaghanda. Hindi na ito basta-basta sa pagkakataong ito. Sa dami ng kanilang kalaban ay maliit ang tsansa nilang manalo. Pero kahit na maliit ito, nasa isip pa rin ng apat na may pag-asa pa rin silang mapabagsak ang mga ito. Kayanin ninyo ang laban. Sa pagkakataong ito, hindi ko na kayo matutulungan. Paalala ni Freya na biglang pinalabas ang kanyang summon na Blue Flame Tiger. Ngumisi naman si Luke nang marinig iyon. Huwag kang masyadong mayabang, Freya. Nakikita mo, magiging green aura rin ako. Pasaring naman ni Luke na pagkatapos ay mabilis na inihanda ang sarili. Ipakita mo, hindi puro salita. Tugon naman ni Freya na nagpakawala na nag-aapoy na green aura. Si Enma naman, seryosong pinagmasdan ng mga kalaban. Susubukan niyang hiwain ang mga makakasalubong niya. Habang si Beast, nakatayo lang sa pwesto nito at nag-aabang sa pag-atake ng mga kalaban. Nayanig kaagad ang buong kagubatan nang sabay-sabay nang nagsitakbuhan papalapit sa kanila ang mga naglalaki ang hayop na iyon. Kasabay rin noon ay ang pagsisimula na ng laban. Mabilis na nilampasin ni Enma ang mga hayop na nakasalubong niya. Naging tila isang mabilis siyang liwanag at paglitaw niya sa likuran ng nasa apat na mga taong hayop ay siya naman pagkahati ng katawan ng mga ito sa dalawa. Two Swords, Dragon Fang. Sambit ni Enma at kasabay noon ay ang pagbulwak ng masaganang dugo mula sa mga hayop na kanyang hinati ang katawan. Kung dati ay kalmado siyang lumalapag matapos lampasan ng kalaban, ngayon ay hindi sapagkat hindi siya dapat magbigay ng pagkakataon sa mga ito. Bigla siyang napatingin sa itaas at doon ay nakita niya ang isang malaking ibon na bumubulusok patungo sa kanya. Tila isa itong bulalakaw na bigla siyang inatake. Kumawala ang malakas na hangin matapos hanggahin niya ang matalas at malaking tuka ng ibong iyon gamit ang kanyang espada. Napadaos-os pa nga siya at napasandal sa isang puno. Ngunit hindi lang ang ibon na iyon ang aatake sa kanya. Nakarinig siya ng isang tunog mula sa itaas at dito'y mabilis siyang dinamba ng isang malaki at itim na ahas. Nilingkis siya nito dahilan upang mahuli siya. Nakita niya ang ulo ng ahas na humarap sa kanyang muka. Huli na kita, bata. Sabi nito habang ang ibong umatake sa kanya ay nakita niyang nakangisi. Gamit ang malaki nitong kamay na may matatalas na kuko ay hinawakan nito ang kanyang ulo. Hindi ito maganda. Bulalas ni Enma na kasalukuyang nagpupumiglas. Ngunit masyadong mataba ang ahas na lumingki sa kanya kaya hindi siya basta makatakas. Isa pa, may lakas ang pag-ikot nito sa kanyang katawan na halos pisain na siya. Napakadali ng isang ito. Wika naman ng ibon na biglang pinisil ang ulo ni Enma dahilan upang makaramdam ito ng labis na sakit dahil nagawa na nitong magbigay ng sugat sa mukha nito. Upang makaligtas siya ay kailangan muna niyang makawala mula sa ahas na lumingki sa kanya. Dito ay nagliwanag lalo ang aura ni Enma. Tiniis niya ang sakit na dulot noon at sa isang kisap ng mata ay mas nagliwanag ang kanyang katawan. Ang katawan ng ahas na nakapulupot sa katawan ni Enma ay biglang nagkahati-hati at dahil doon ay nakawala siya. Kasabay rin noon ay ang paghawak niya sa brasong karugtong ng kamay na humahawak sa kanyang mukha. Ang kanyang mga daliri ay naging talim at dito'y mahigpit niyang hinawakan yun. Sa lakas noon ay nagawa niyang putulin ang bahaging iyon ng kalaban at makawala mula sa pagkakahawak nito matapos naman niyang itapon ng kamay nito papalayo. Lumapag si Enma sa lupa na hinihingal pero wala siyang oras upang magpahinga. Nakita niyang gumagalaw pa rin ang natitirang bahagi ng ahas at ang ulo nito ay mabilis na dumamba sa kanya para siya ay tuklawin, subalit isang malakas na hampas sa hangin ang kanyang ginawa.
Isang matalas na hangin ang tumagpas sa bungo ng malaking ahas na iyon. Napatingin din siya sa itaas at nakita niya ang pagbalik ng ibong pinutol niya ang kamay. Bumubulusok na muli ito sa kanya at may kasama pa itong 3 malalaking ibon. "Humanda ka, bata. Hindi kita mapapatawad." Sigaw ng ibong naputol ang kamay. Si Enma naman ay ikinalma ang sarili at ngumisi. Nagdilim ang kanyang paningin at pagkatapos ay ang kanyang berdeng aura ay bumalot sa kanyang 2 espada. Sa pagdating ng mga kalaban ay siya naman pagwasiwas niya sa kanyang 2 braso sa harapan ng mga ito. 2 swords, sweet slicer. Bulalas ni Enma at dito'y bumulusok at bumagsak sa likuran niya ang 3 malalaking taong ibon na hinati niya ang katawan mula sa ulo hanggang sa mga buntot nito. Ang magkabilang bahagi ay bumagsak sa magkabila niyang tabi at ang dugo ng mga ito ay kumalat sa pinagbagsakan nito. Hindi lang iyon, kumawala rin ang malakas na hangin at ang kanyang atake ay dumiretso pa sa malayo. Ilang hayop din ang tinamaan nito, habang isang malaking hayop naman ang mabilis na sinalag ito gamit ang matigas nitong nag-iisang sungay sa itaas ng ilong nito. "Mukhang ako ang dapat lumaban sa isang iyon," sambit ng taong rhinoceros na biglang pinagmasdan ng lalaking may berdeng ilaw sa malayo. Dito'y ngumisi siya at pagkatapos ay yumuko siya at buong bilis na tumakbo patungo roon upang ito ay suwagin gamit ang kanyang sungay. Ilang hayo pa ang sumugod kay Enma at lahat ng ito ay nagawa niyang paghatiin at patayin. Nakikita na ring maraming tumalsik na mga dugo sa kanyang katawan. Nakaramdam din siya bigla ng isang malakas sa pagyanig ng paligid at nang mapatingin siya sa kanyang harapan ay isang dambuhalang rhino ang kanyang nakita. Nakayuko ito at mabilis na sumusugod patungo sa kanya. Mukhang malakas ang isang ito. Bulalas ni Enma at huminga siya ng bahagya para kumuha ng hangin upang ikalma ang kanyang sarili. Sa pagdating ng kalaban ay mabilis siyang tumalon pa itaas upang iwasan ito. Dahilan iyon upang ang malaking puno sa kanyang likuran ang mabangga nang rumagas ang bagong kalaban. Nang sumalpok ang matigas itong isang sungay sa itaas ng ilong nito ay mabilis na nawasak ang punong binanggaan nito. Dahan-dahang yumanig ang paligid sa pagtumba ng malaking punong iyon at maraming hayop din ang naipit pagkatapos noon. Pagkalapag ni Enma ay ginamitan niya ang pagkakataong iyon upang patayin ito. Habang nakatalikod pa sa kanya ay buong lakas niya itong inatake. Kumawala ang hangin mula sa kanyang mga paa at buong lakas na nilampasan ang dambuhalang kalaban na iyon. Kumawala ang napakalakas na hangin at lumitaw siya sa unahan ng rhino. Kasabay noon ay ang paghingal ni Enma. 2 sword style, Dragon Fang. Sambit niya, ngunit yumanig muli ang paligid at nang tingnan niya ang rhino ay sinalubong na siya ng sungay nito. Mabilis na pinag-cross ni Enma ang kanyang 2 espadang mga braso para dumepensa. Hindi na nga niya nagawang tumalon dahil huli na ang lahat. Isa pa, pinalutan din niya ng aura ang kanyang katawan para sa karagdagang proteksyon sa kanyang sarili. Subalit, nang tumama sa kanya ang atake ng rhino, ay nasira nito ang kanyang depensa. Hindi iyon basta-basta. Naramdaman niya ang pagtama noon sa kanyang dibdib at nakaramdam ang kanyang katawan ng tila pagyanig sa loob nito. Nagpintig ang pakiramdam ni Enma dahil tila hindi siya makahinga dahil doon. Kasunod din noon ay ang pagtalsik ng kanyang katawan patungo sa isang puno sa hindi kalayuan. Sa pagtama ng likod ni Enma roon ay siya ring paghina ng kanyang aura. Kasabay rin noon ay ang pagbulwak ng dugo mula sa kanyang bibig. Ramdam niya ang sakit sa kanyang kaloob-looban na pilit niyang nilabanan. Pinilit niyang hindi mawala ng malay. Ngunit napakahirap gawin noon sapagkat ang punong pinagtamaan niya ay nawasak at ang kanyang katawan ay lumampas pa roon hanggang sa siya ay tuluyan ang bumagsak sa damuhan at sa mga tumbang mga sanga sa paligid. Nagpaikot-ikot ang kanyang katawan hanggang sa bumangga siya sa isang hindi kalakihang puno ng nakadapa. Hindi maganda ito. Bulalas ni Enma sa sarili na pinipilit na hindi mawala ng malay. Nagdidilim na ang kanyang paningin ng sandaling iyon dahil sa sakit ng kanyang katawan. Naglaho na rin ang kanyang aura.
Hindi basta-basta ang rhino na umatake sa kanya. Malakas iyon at hindi niya inaasahan ito. Nakaramdam na lang si Enma ng mga mabibigat na yabag na tila papalapit sa kanya. Pinilit niyang makabangon ngunit ayaw nang gumalaw ng kanyang katawan. Ayaw nitong sumunod na tila sinasabi sa kanya na tama na, magpahinga na siya. Hindi ako kagaya ng mga hayop na pinatay mo, bata. Ipapakilala ko ang sarili ko sa iyo. Isa ako sa mga malalakas na alagad ng hari. Ako ang pinakamalakas na rhino sa kagubatang ito. Kasabay nito ay ang seryosong pagkuha ng malaking taong hayop na ito sa katawan ng binata. Walang kahirap-hirap niya itong dinampot gamit ang kanyang malaking kamay. Pagkatapos ay naglakad siya na dala-dala ang wala ng malay na si Enma. Dadalhin kita sa hari. Bulalas nito at tuluyan na muna siyang umalis sa gitna ng labang nagaganap sa parteng iyon ng kagubatan. Ang kwentong ito ay sinulat ko noong November 2020. Inspirasyon ko sa pagbuo nito ang mga anime na gaya ng Black Clover at My Hero Academia. Samahan ninyo akong mag-backread sa pamamagitan ng pag-upload ko rito sa YouTube channel. Nakalimutan ko na kasi ang ilang laman ng kwento. At upang maipagpatuloy ito ang naisipan kong gawin, ang i-upload ito rito.